at sa chapter 15, verse 22 to 29. Pero kung hindi man, at least ay may pagkakataon siya na makapagbigay sa kanila ng longer exposition ng gospel sa pamagitan ng sulat na ito. Hindi naman kasi normal kahit sa panahon po nila na ganito po kahaba ang isang sulat. Hindi po tayo nagagaling po sa isang lugar. Magkahalo-halo din po tayong lahat. Ibig sabihin, nanggaling din po tayo sa iba't ibang kultura. Nanggaling din po tayo sa iba't ibang mga probinsya kung saan po tayo pinanganak. Pero, kagaya po ng sinabi ni Paul, mahalaga po ang gospel for the unity of the body of Christ. At ganoon din po sa panahon po natin ngayon. Mahalaga po ang gospel na ito for our unity. Ganyan si Amen, mga kapatid. Mga believers na, according to chapter 1, verse 15. Why? Maliwanag po niya, sabi po dito sa chapter 1, verse 16, "For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek." Power of God. Sabi niya natin, power of God. Gospel. Paliwanag ni Apostol Paul sa verse 17, "For in it the righteousness of God is revealed." Ano yung righteousness of God? Hindi ito yung attribute ng ating Panginoong Diyos na righteous po siya. Totoo yun, pero hindi ito ang kahulugan ng sinabi po ni Apostle Paul. Hindi rin ito yung faithfulness ni God sa fulfillment ng mga covenant promises po niya. Totoo namang faithful siya, pero hindi ito yung tinutukoy po ni Apostle Paul. Ang keyword dito po ay yung revealed. Sabihin natin revealed. Ipinapakita o nahahayag. At yung context ng buong book of Romans, so yung righteousness of God ay tumutukoy sa pamaraan ng Diyos para maging righteous sa harapan niya ang mga unrighteous. Kagaya po natin nung hindi pa natin kilala ang ating Panginoong Hesus. Kaya ang salin po sa magandang balita, Biblia, sapagkat sa magandang balita ay ipinapakita ko paano itinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. At ang salita ng Diyos naman na translation, sapagkat ipinapahayag sa magandang balita kung paano itinutuwid ng Diyos na matuwid ang tao. So why rebel? Because we have the lack of righteousness. Because of our lack of righteousness. Ang ipaparinig sa inyo. Dahil ang layunin ng isang pastor, ang layunin ng isang lingkod ng Diyos ay magkaroon po kayong lahat ng tunay na relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Kayo si Amen, mga kapatid. May mga lingkod ng Diyos kasi na kahit alam nila na mali yung ginagawa ng mga kapatiran, puro yakap-yakap pa rin, halik-halik pa rin, hindi man lang masabi kung ano ang pagkakamali nila kasi takot sila na ma-offend nila sila. At kung meron man mga ibang lingkod ng Diyos na magtutuwid sa mga kapatiran, ano po ang labas nung pastor na nagtutuwid sa mga kapatiran o sa mga ibang Kristiyano? Lumalabas ng pastor na nagtutuwid at nagre-review sa mga kapatiran po natin, kontrabida. Kontrabida si pastor. Pero yung isang pastor na puro yakap at halik palagi kahit mali yung ginagawa ninyo, siya lagi ang bida sa kanila. Bakit, mga kapatid? Kasi kung minsan, merong mga personal din na interest po ang bawat isa po sa atin. Gusto po natin na tayo lagi yung bida. Gusto po natin na magkaroon po tayo ng maayos na relationship sa ibang tao. Wala namang masama doon. Pero as a Christian at bilang lingkod ng Diyos, ang priority po natin, mga kapatid, ay tulungan. Sabi mo, tulungan. Tulungan ang kapwa nating mga Kristiyano na magkaroon po sila una ng magandang relasyon sa ating Panginoong Diyos bago magkaroon ng magandang relasyon sa atin. Can you say amen, mga kapatid? Judgment. Hindi lang po itong power of God for our salvation, but it is also the power of God for judgment sa mga hindi susunod sa kanyang mga salita. Kung man o hindi, lahat
ng tao ay makasalanan. According to chapter 3, verse 9 to 20. All are under sin. None is righteous. No one seeks for God. No one does good. Not everyone. According to chapter 3, verse 10 to 12. Lahat ay makasalanan mula ulo hanggang paa. Ano ang solusyon? Pagbutihin, try harder, be a better person. We are guilty before God. Paano ka magiging not guilty? Paano ka magiging righteous sa harapan ng Diyos? Not by works or by law. Sapagkat walang sino man ang itinuring ng Diyos na matuwid sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan. As if naman na kaya natin sundin ang kautusan. Sa halip, ipinapakita po ng kautusan sa tao na makasalanan siya. According to chapter 3, verse 20. So nasaan ang solusyon? Nasa gospel. Sabihin natin, nasa gospel. Nasa gospel, according to chapter 1, verse 16 to 17. Nasa gospel ang paraan ng Diyos para may tuwid tayo na matuwid sa harap po niya. Righteousness ng Diyos ang kailangan po natin. Hindi yung sarili nating righteousness. Kung sarili lang natin, maruming basahan lang yun. Ako na yung Jesus. Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah.